Ito po muli ang inyong kakwentuhan, Nano Manahan Jr. Shout out po sa mga abused men dyan and also to the wife. Kayo po ang bida sa videong ito. Hello everybody and welcome to my channel, Empowered by Nano. Last August 9, 2023 ay inilathala po ng pahayagang Daily Inquirer ang opinyon ng inyong lingkod na pinabagatang Equal Protection for All in Support of the Filipino Family o sa wikang Pilipino, pantay na proteksyon para sa lahat bilang suporta sa pamilyang Pilipino. Sa video ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking naisulat sa artikulong nabanggit sa aking aklat na nailathala or na-publish noong 2019 na pinamagatang Empowering the Abused Men, ay napahayag ko na 12% or 14,500 ng mga babaeng walang asawa or single women ang nag-ulat na sila ay nagpasimula ng pisikal na karahasan laban sa kanilang mga asawa or live-in partner. Ito ay ayon sa 2017 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, PSA. At sa nakaraang 6 na taon, mula nang gawin ang survey at kung ang nasabing bilang ay ipapakita or ipoproject sa pambansang kabuuan, ang aktwal na pinagsasama-samang bilang ng mga kaso ng mga inabusong asawang lalaki ay maaari pang mas dumami sa ngayon. Ipinakikita lamang ng survey na ito ang pisikal na karahasan or physical violence na naganap, ngunit hindi ipinakitang iba pang uri ng pang-aabuso ng mga kababaihan katulad ng abuso sa verbal or salita, abuso sa kaisipan or mental torture, or abusong pang-ekonomiya or sa pananalapi at abusong sexual. Sa katunayan, ang isang asawang lalaki na gusto magsampa ng kaso ng karahasan laban sa kanyang asawa ay i-refer lamang sa safety desk sa barangay, habang ang isang misis na umano'y biktima ng karahasan ng kanyang asawa ay madaling ma-accommodate sa women's desk ayon sa Republic Act No. 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act ng 2004. Sa mga nakaraang taon, ilang panukalang batas na ang naiahing sa Kongreso tulad ng sumusunod: House Bill No. 4888 noong 2019, House Bill 1365 at Senate Bill No. 211 noong 2022. Ang mga bills na ito ay nag-aamyenda sa RA 9262 or the law defining and penalizing acts of violence against women and their children. Layunin ng mga panukalang batas na isama ang mga inaabusong asawang lalaki sa saklaw ng batas na pinaiirag. Ang katwiran ay upang isulong ang prinsipyong violence knows no gender. Ang pang-aabuso ay walang kinikilalang kasarian. Ang ibig lamang sabihin nito ay ang karahasan ay karahasan. Babae man o lalaki ay nakararanas at nagiging biktima nito. Nakakalungkot, subalit muli ay naisantabi at hindi natalakay man lang ang mga panukalang ito. Dito po nagtapos ang aking maikling artikulo. Sa video ito ay nais ko pong magdagdag pa ng ilang food for thoughts na nagsusulong sa ideya na ang pagbibigay proteksyon sa batas sa mga abused men ay kaakibat or kabahagi or kasama sa proteksyon ng pamilyang Pilipino. Ang pagprotekta sa male partner sa ilalim ng batas ay hindi lamang tungkol sa pagtataguyod ng mga individual na karapatan, ngunit gumaganap din ng mahalagang papel sa pangangalaga sa integridad ng pamilyang Pilipino. Ito ay
isang prinsipyong nakasaad sa Konstitusyon ng Pilipinas. Kinikilala ng saligang batas ang pamilya bilang pundasyon ng bansa at itinatampok ang tungkulin ng Estado na palakasin ang pagkakaisang pamilya at tiyakin ang pag-unlad nito. Ang pang-aabuso ng asawang babae sa lalaking asawa o partner ay nakagugulo din sa pamilya. Lalo na kung ating iisipin na ang husband or asawang lalaki ang tumatayong ama ng tahanan. Kung mahina ang ama na siyang tumataguyod, haligi ng tahanan, ay mahina rin ang pamilya. Kaya nga ang pagpapalawak ng mga legal na proteksyon sa mga asawang lalaki at mga male partners ay naaayon sa utos ng konstitusyon. Ating isa-isahin ang mga kadahilanan. Una, para sa pagkakaisa at kagalingan ng pamilya. Ang isang maayos na kapaligiran ng pamilya ay mahalaga para sa kagalingan at pag-unlad ng lahat ng miyembro nito. Ang legal na proteksyon para sa mga mag-asawa, protecting either or both the wife and husband equally, ay nakakatulong sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng pamilya at lumilikha ng kapaligiran or environment kung saan ang bawat miyembro ay maaring umunlad ng malaya dahil walang banta ng pang-abuso o pinsala. Ikalawa, ang pagprotekta sa bawat isa ay pananagutan ng magulang. Ang pagprotekta sa asawang lalaki ay isang pagkilala sa kanilang tungkulin bilang magulang at tagapag-alaga. Ang pagtiyak sa kanilang kaligtasan ay nakakatulong sa kanilang kakayahang magampanan ang kanilang mga responsibilidad ng epektibo. Sang-ayon ito sa pagtataguyod ng pag-unlad ng mga bata at ang pangkalahatang katatagan ng unit ng pamilya. Ikatlo, preservation of values. Ang Konstitusyon ng Pilipinas ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapaunlad ng pagmamahalan, paggalang at pag-unawa sa mga miyembro ng pamilya. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga legal na panggalang sa mga asawang lalaki, papatibayin ng batas ang halaga ng pangangalaga sa isa't isa sa loob ng estruktura ng pamilya. Ika-apat, child welfare. Ang kagalingan ng mga bata ay sentro sa konsepto ng proteksyon ng pamilya. Ang pagtiyak sa kaligtasan ng parehong mga magulang ay mahalaga para sa paglikha ng isang ligtas na kapaligiran para sa pagpapalaki ng mga bata. Ang legal na proteksyon para sa mga asawang lalaki ay nag-aambak sa isang kapaligirang nag-aalaga sa kalusugan, emosyonal, at pangkaisipang pag-unlad ng mga bata. Ikalima, balanseng relasyon ng pamilya. Sa loob ng isang pamilya, ang bawat miyembro nito ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan. At ang patas na proteksyon sa iba't ibang tungkulin, ito ay kinikilala ng batas. Ang mag-asawa ay nagbabahaginan ng mga responsibilidad at nag-aambag sa iba't ibang aspeto ng buhay, pampamilya. Ang mga legal na pananggalang para sa mga asawang lalaki ay sumusuporta sa balanseng relasyon ng pamilya sa pamamagitan ng pagpigil sa potensyal na pang-aabuso o pagsasamantala. Ika-anim, mahalang bahagi ng lipunan at komunidad. Ang matatag na pamilya ay ang pundasyon ng pagbuo ng isang matatag na lipunan. Kapag ang mga pamilya ay ligtas at nagkakaisa, sila ay nag-aambag sa pag-unlad ng mga matatag na komunidad. Ang pagpapalawak ng mga legal na proteksyon sa mga mag-asawa, both male and female partners, ay nagpapatibay sa malusog na relasyon sa loob ng mga pamilya. At dahil dito, ay nagbubunga ng mas matibay na lipunan at komunidad. Ikapito, pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang pagkilala sa mga karapatan ay hindi lamang ng mga asawang babae,
kundi gayon din ang karapatan ng asawang lalaki. Dahil sila mismo ay nagtataguyod ng mas pantay na responsibilidad sa loob ng pamilya at tahanan. Ang pagkilala ng batas ay nag-aambag sa pagbuwag sa mga tradisyonal na tungkulin ng kasarian or gender at hinihikayat ang magkasama at magkatulong na paggawa ng desisyon sa pagitan ng mag-asawa or mag-partner. In conclusion, sa pamamagitan ng pagtanggap sa ideya ng pagprotekta sa mga asawa sa ilalim ng batas, mga babae man siya o lalaki, ang Pilipinas ay hindi lamang sumusunod sa mga prinsipyo ng konstitusyon ng pagkakaisa at pagunlad ng pamilya, ngunit gumagawa din ng isang makabuluhang hakbang tungo sa pag-alaga ng mas matatag na mga pamilya. Ang pamamaraang ito ay umaayon sa mga halaga at adhikain ng bansa para sa isang lipunang nilalarawan sa paggalang sa isa't isa, pagkakapantay-pantay ng kasarian at kolektibong pagunlad. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Nano, na nagsasabing makialam, alamin ang inyong karapatan at katungkulan sa ilalim ng batas, and be empowered. Bye! Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Follow us on our Facebook pages